Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Janine Grimaldo, Lodi Anisa Deco, Lodi Wilson Gagwa, Lodi Divino Felipe, Lodi Chris Rebagorda, Lodi Richard Moron, Lodi Oriet Celestia Boy, Lodi Erwin Matias. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-281 kabanata, sa pagpapatuloy. Mariing itinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada, ang talam nito'y patuloy na nilalamon ng umaalimpuyong enerhiya. Ang kanyang tindig ay matatag at ang mga mata ay nagliliyab sa matinding determinasyon. Sa mababang tinig ngunit puno ng bigat, sinabi niya, "Ngayon, buksan mo ang iyong mga mata." Ling Malong. At pagkatapos, isang napakalakas na pagbuhos ng enerhiya ang pinakawalan ni Palm Emperor. Biglang umalimpuyo ang hangin sa paligid. Humahagibis na tila isang bagyo, habang ang alikabok at mga bato sa lupa ay nagtakbuhan at umangat sa ere. Ang buong lugar ay nabalot ng nakapanggigigil na presyon, na parabang mismong kalikasan ay napilitang yumuko sa kapangyarihang kanyang inilabas. Tahimik na napatingin dito si Ling Malong, nananatiling walang imik habang sinasalubong ng kanyang mga mata ang rumaragasang enerhiya, na tila sinusukat ang lakas at intensyon ni Palm Emperor. Mas lalo pang dinagdagan ni Palm Emperor ang pagbuhos ng kanyang enerhiya. At kasabay nito'y isang malakas at umaalingaw-ngaw na sigaw ang kanyang pinakawalan. Umigting ang presyon sa paligid, ang enerhiya ay nag-alon na parang walang hanggan, at ang hangin mismo ay tila napyunit sa tindi ng kapangyarihang kanyang ipinapamalas. Ang mga kislap ng kanyang enerhiya ay nagwala at nagkalat sa paligid, kasabay ng malakas at humahagibis na hangin na tila walang habas na sumasalanta sa kapaligiran. Dahil dito, ang mga taong nasa paligid ay tinangay ng rumaragasang puwersa at nagliparan sa hangin. Tila mga daong walang laban sa nagngangalit na bagyo. Makikita ang bahagyang gulat sa mukha ni Ling Malong nang mapagtanto niyang malapit na itong tumama sa kanya, habang ang papalapit na enerhiya ay nagdadala ng napakabigat na presyon. Napaungol siya sa sakit, at sa sumunod na sandali ay ang nakakasilaw na liwanag na lamang ng enerhiya ang makikita ng tuluyan itong tumama sa kanya. At pagkatapos, biglang nagkaroon ng isang flashback. Makikita si Palm Emperor na napahinto, bakas ang gulat sa kanyang mukha nang biglang magtalsikan ng dugo sa kanyang unahan, worry muling bumalik sa kanyang alaala ang isang sandaling hindi niya kailanman nakalimutan. Noong panahong yun, hinarang ni Ling Malong ang palasong nakatutok sana kay Palm Emperor, at dahil sa biglaang pagtama, tumama ang palaso sa dibdib ni Malong. Ang sandaling yun ay puno ng tensyon at panganib, habang ramdam ang bigat at tindi ng impact sa kanyang katawan. Napapikit ng isang mata si Ling Malong habang napaugol sa sakit. Halata sa kanyang ekspresyon ang kirot at bigat ng tama, habang ramdam sa kanyang katawan ang matinding epekto ng palasong tumama. Nagulat at halos hindi makapaniwala si Palm Emperor, habang napalaki ang kanyang mga mata at mariing napasabi, "Ikaw, Yang Malong." At lalo pang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat sa kanyang nakita. Halata ang pagkabigla sa kanya. Nakita niya ang maraming palaso na patungo kay Malong, lahat ay tila nakatuon sa kanya habang hinaharangan ang bawat isa. Na halos hindi mapaniwala si Palm Emperor sa kanyang ginawa. Muli na namang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Halata ang labis na pagkabigla. Halos ang tanging makikita na lang niya ay ang dugo na tumatalsik kay Ling Malong. Ang eksena ay puno ng tensyon at sakuna. Balik sa kasalukuyan, makikita ang natitirang kislap ng enerhiya ni Palm Emperor na kumikislap sa ere. Ang liwanag ay unti-unting nagkalat at bumabalot sa paligid, na nagpapaalala sa tindi ng kapangyarihan at epekto ng huling banggaan. At unti-unti na ring humuhupa ang hangin, na parabang ang nagngangalit na bagyo ng enerhiya ay dahan-daang naglalaho, na nag-iiwan ng katahimikan at bahagyang tensyon sa paligid. Makikita si Ling Malong sa lupa, nakatayo ng tahimik habang ang kanyang damit ay basa ng dugo. At mula sa malapitan, makikita ang buong katawan ni Ling Malong na naninigas at nanginginig habang nakatayo lamang, dulot ng tindi ng natamong atake. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nawasak, na ibinubunyag ang mukha niya at ang pinsalang natamo sa gitna ng matinding sagupaan. Ang kanyang mga mata ay unti-unti nang muling nagkakaroon ng buhay. Hanggang sa tuluyan nang bumalik sa kanyang katinoan,
at makikita sa kanyang mukha ang pagtataka, halong pagkabigla at pag-iisip. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo, ramdam ang sobrang sakit na damaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan, na ikinapaungol niya sa hapdi. Ang kirot ay tila kumalat sa kanyang buong isipan at katawan. Nagpapaalala ng matinding pinsala at bigat ng naganap. At pagkatapos, habang hawak ang kanyang ulo, seryosong napasabi siya sa kanyang isipan, sino ito, ang boses na iyon? Halata sa kanyang ekspresyon ang pagkalito at pagtataka. Makikita si Palm Emperor sa kanyang isipan. At muling sinabi niya na Sang-won. At muli, mula sa kanyang likuran, habang hawak pa rin ang kanyang ulo, biglang nagsalita si Palm Emperor, na bumalik na ba sa wakas ang iyong mga alaala? Bigla namang napalingon si Ling Malong sa kanya. At kitang-kita sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang reaksyon. Habang ang kanyang mga mata ay malalawak at puno ng pagkabigla at pagtataka. Nakangiti si Palm Emperor, at bigla napasigaw si Ling Malong, na ba Sang-won? Sinabi pa niya habang bahagyang itinataas ang kanyang kamay, nakangiwi ang mukha at puno ng pagkalito, saka nanginginig na napasabi, na ano ito? Ako, siguradong namatay na ako. Habang nakatingin lang sa kanya si Palm Emperor, lumingon si Ling Malong at nagtanong, puno ng pagdududa at pagkabigla, na ikaw ba talaga si Sang-won? Halata sa kanyang tinig ang halo ng pag-asa at hindi makapaniwala. Agad na lumapit siya dito, at hinawakan sa balikat si Malong. At ngumiti si Palm Emperor habang dahan-daang tumatango at sinabi ang mga salitang, oo, ako nga ito. Ako ang iyong pinakamahalagang kaibigan na laging nasa tabi mo. Makikita ang langit na sinabi sa kwento na dahan-daang ikinwento ni Sang-won sa kanya ang lahat ng nangyari. Magkaharap sila na ayon pa sa kwento na ipinaliwanag niya ang mga pangyayari sa Black Hill Hall, ang pagkakaroon ng mga nakatagong puwersa, at kung paano siya namuhay bilang isang puppet sa ilalim ng kanilang kontrol. At habang nakikinig ang batang si Mulong na nakapikit ang mga mata, dahan-daang kumupas ang kanyang ekspresyon, na para bang dumadaan sa kanyang isipan ang masakit na mga alaala. Mahigpit na naitikom ni Malong ang kanyang mga kamao habang pilit na inaalala ang mga nagdaang sandali. At sa pagitan ng kanyang mabigat na paghinga ay sinabi niya, na bahagya kong naaalala ang mga kamakailang pangyayari, pero hindi pa rin malinaw ang lahat. Tumingin ng may pag-unawa ang Palm Emperor at malumanay na sinabi na ayos lang. Maaari mong mabawi ang mga iyon ng paunti-unti. Kaya huwag mong biglain ang iyong sarili. Kung may kailangan ka, tutulungan kita sa kahit na anong paraan na kaya ko. Ang tiyak lang, hindi na kita hahayaang mag-isa muli sa pagkakataong ito. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tila isang pangako na hinding-hindi na niya tatalikuran ang kanyang kaibigan anuman ang mangyari. Nakatungo at bakas ang bigat ng loob na sinabi ni Malong, na ang tiyak lang ay, gumawa ako ng napakaraming di matatanggap na kasalanan. Hindi niya magawang ay tingin ang kanyang mga mata sa kaibigan, dahil ang bawat piraso ng alaalang nagbabalik ay tila isang matalim na saksak sa kanyang konsensya, nagpapaalala sa kanya ng mga madidilim na bagay na nagawa niya habang wala siya sa kanyang sariling pag-iisip. Tumingin sa kanya ang Palm Emperor ng may matinding pagmamalasakit at mahinahong sinabi, na pero iyon ay hindi talaga ikaw. Parang puppet ka lang na kinokontrol sa mga sandaling iyon. Pumikit ng mariin si Malong at sumagot ng may halong pait, hindi pa rin ibig sabihin yun na ang isang patay ay maaari nang bumalik sa buhay. At pagkatapos ay namayani ang isang mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. At pagkatapos, pumikit ng dahan-dahan si Palm Emperor at sa malumanay ngunit determinadong boses ay sinabi, Mulong, sa muling pagkakita sa iyo na buhay, ang tanging nais ko ay tanggapin ang lahat ng tungkol sa iyo at sabay tayong magpatuloy. Seryoso pa niyang idinagdag, pero, may isang bagay pa akong kailangang gawin ngayon. Kailangan kong harapin ang mga taong gumawa nito sa iyo at ang mga nagtangkang burahin ang martial world nang walang iniiwang bakas. Nag-iba ang timpla ng kanyang tinig, mula sa pagiging malumanay ay naging matalim ito at puno ng determinasyon. Habang nanunumpa na pananagutin ang mga nasa likod ng lahat ng pagdurusa at kaguluhang ito. Seryosong sinabi rin ni Malong sa kanya ang tungkol sa nakakubling puwersa. Tumugon sa kanya ang Palm Emperor ng may matinding seryoso mukha na sinabi na kailangan kong hanapin ang higit pang mga bakas nila. Sa bawat kataga niya ay dama ang paninindigan na hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuntun ang kuta ng mga kaaway,
upang tuluyan ng matuldukan ang kanilang kasamaan at mabigyan ng katarungan ang lahat ng kanilang biktima. Hinawakan naman siya ni Malong sa balikat at pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Sang-won, nais kong manatili ka sa aking tabi, pero ang landas na ito ay tila kailangan kong tahakin mag-isa." Sa kabila ng kanyang ngiti, mababakas ang isang mabigat na desisyon, tila nais niyang protektahan ang kanyang kaibigan mula sa panganib na dala ng landas na kanyang pipiliin, o kaya naman ay nais niyang personal na harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Nagulat si Palm Emperor at napasabi, "Huwag mong sabihin." Agad na tumango si Malong sa kanya at, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nagawa pa ring ngumiti habang sinasabi ang mga salitang, "Huwag kang mag-alala. Kapag naibalik ko na ang aking mga alaala, tiyak na babalik ako sa aking nararapat na lugar." Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang Palm Emperor, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mabigkas na emosyon. At pagkatapos ay tahimik niyang ibinaba ang kanyang ulo at, habang may pilit ngunit tapat na ngiti sa kanyang mga labi, ay mahinahon niyang sinabi, "Sige, naiintindihan ko." Tumango naman sa kanya si Malong habang nakangiti, isang ngiting tila nagpapahiwatig ng pasasalamat at katiyakan. At pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaling ng tahimik at nagsimulang maglakad palayo. Pinagmamasdan lamang ni Palm Emperor ang papalayong figure ni Malong, hindi inaalis ang tingin niya. Ilang sandali pa ay dahan-daang napatingala si Palm Emperor sa malawak na kalangitan. Sa kanyang pagtingala, nabaling ang kanyang paningin sa isang matayog at malayong bundok. Mula sa tuktok ng malayong bundok na iyon, isang hindi kilalang figure ang tahimik na nakatayo, tila isang anino na nakamasid sa bawat galaw ni Malong at Palm Emperor. At isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa isang mahinang boses na tila ibinubulong lamang sa hangin, sinabi niya, na tulad ng inaasahan. Ganito ang kinalabasan. Dugtong pa nito ng may mas madilim na tono, na hindi ko pwedeng hayaan na mabawi ni Batang Mulong ang lahat ng kanyang alaala ng ganito. Biglang natigilan ang misteryosong figura at nanlaki ang kanyang mga mata ng isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Na sinasabi na kung ayaw mong mamatay na parang aso, tumigil ka dyan. Mabilis na lumingon ang misteryosong figura, ang kaninang mapang-uyam ng ngisi ay agad na palitan ng bakas ng matinding pagkabahala at gulat. Ang kanyang katawan ay naging alerto, tila bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nakaramdam ng panganib na nagmumula sa nagsalita. At nang makita niya si Palm Emperor napasabi ito na ba Sang-won. Sinabi pa nito sa kanyang isip na napakalayo ng lugar na ito, ngunit nakarating ka rito sa iisang talon lang. Sinabi naman sa kanya ni Palm Emperor na sa tingin ko, isa ka lang simpleng asong utusan ng Panginoon ng Changyong Pavilion. Dagdag pa niyang nakangiti na anong dahilan mo para habulin siyang mulong. At dito na po nagtatapos ang 281 kabanata. Ika-282 kabanata, sa pagpapatuloy. Nanlalamig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa direksyon ni Palm Emperor. Bagaman malayo ang distansya, tila nararamdaman niya ang matalim na presensya nito na nakatuon sa kanya. Sa kanyang isipan, hindi niya mapigil ang mapahanga at manginig sa takot. Nabulong niya sa kanyang sarili. Kahanga-hanga siya. Kung susubukan kong gumamit ng kahit anong pakulo laban sa taong yun, siguradong mamamatay talaga ako na parang aso. Huminga siya ng malalim habang pilit na pinapakalma ang kanyang naguguluhang isipan. Sa gitna ng takot, sinabi niya na isa siyang taong magiging mahalagang susi para sa Panginoon ng Changyong Pavilion. Nakatingin siya ng matalim na may malamig na tanong na isang susi. Ano ang ibig sabihin yun? Bahagyang napataas ito ng ulo na sumagot sa kanya na hindi ko pwedeng sabihin ng ganoon karami. Gayunpaman, may ipinasabi sa akin ang Panginoon ng Pavilion. Nanatiling kalmado ang tindig ni Palm Emperor habang nakakrus ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ngunit ang paligid ay biglang nagbago. Naglabas siya ng isang napakatinding puwersa, aura, na nagpayanig sa mismong kinatatayuan ng misteryosong tao sa malayo. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap lang hapin. At sinabi niya na ganun ba? Nanlaki ang mga mata ng lalaki at tila tumigil ang pagdaloy ng kanyang dugo sa sobrang takot. Sa isang kisap mata lamang, mas mabilis pa sa pagkurap, ay nawala si Palm Emperor sa kanyang kinatatayuan at biglang lumitaw sa mismong likuran niya.
Ng kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag at may isang mapanganib na ngisi sa kanyang mga labi. Habang sinasabi na kung ganoon, mukhang kailangan mo ng mamatay. Dahil sa matinding instinct na mabuhay, mabilis na hinatak ng lalaki ang kanyang espada mula sa kanyang likuran. Sa isang desperadong galaw, lumingon siya kasabay ng malakas na pagwasiwas ng kanyang sandata, umaasang mahahagip o man lang maitataboy ang Palm Emperor. Ngunit bago pa man tuluyang makumpleto ng lalaki ang pagwasiwas ng kanyang sandata, tila tumigil ang takbo ng oras. Hindi niya man lamang nakita ang kamay o ang paggalaw ni Palm Emperor, ngunit naramdaman niya ang malamig at matalim na hapdi na gumuhit sa kanyang balat. Nahiwa ang kanyang leeg at katawan nang may katumpakang hindi kayang abutin ng ordinaryong mata. Habang dahan-daang bumabagsak ang walang buhay na katawan ng lalaki sa lupa, nanatiling nakatayo si Palm Emperor ng may buong awtoridad. Hindi man lang siya kumurap habang pinagmamasdan ng dugo ang eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag, malamig at mapanghamon na sinabi niya na kahit ano pa ang pakay ninyo, wala na itong saysay. Dinagdagan pa niya ito habang ang kanyang mga kilay ay magkasalubong sa matinding galit, isang ekspresyong nagpapakita ng kanyang hindi matatawarang paninindigan. Na sinabi na sa huli, kayong lahat, mamamatay sa aking mga kamay, at pagkatapos ay makikita ang langit. Sinabi sa kwento habang makikita ang kubong ito na lumipas na ang kalahating taon mula nang mangako siyang muling makikipagkita kay Yang Mulong. Sa panahong yun, nanatili si Baek Sangwon sa kubo ni Hoekso, hinahabol ang mga nakakubling puwersa gamit ang mga dokumentong iniwan nito. Dagdag pa sa kwento habang makikita si Palm Emperor na nakaupo sa harap ng lamesa na tinitingnan ang mga papel na ngunit naglaho ang mga nakakubling puwersa na parang usok. At ipinagpatuloy ni Baek Sangwon ang isang malungkot na pakikipaglaban. Hawak ang mga putol-putol na bakas na naiwan. Nakangiwi niyang pinagmamasdan ang mga papel na sinabi pa niya sa isip na kalahating taon na akong naghahanap, pero wala man lang isang solidong bakas. Dagdag pa niya na may seryosong mga tingin na saan ba kayo nagtatago, mga hayop kayo? Biglang bumukas naman ang pintuan habang sumisigaw na hoy. Baek Sangwon. Ito pala ay si Ilbong na sinabi pa hawak ang alak na alam mong nakakaabala. Ang basta-basta pagtawag sa isang abalang tao tulad ko. Napangisi naman sa kanya si Palm Emperor na sinabi na tama na, sabihin mo na kung ano ang nalaman mo. Makikita ang mukha ni Ilbong na napanguso ng labi habang kumikinang ang gilid nito, tila naghihintay ng kabayaran bago magsalita. At ilang sandali pa ay nakaupo na ito sa harapan niya at sinabi na tungkol doon sa mga lalaking may kaugnayan sa ahas na nabanggit ko dati. Nakasimangot pa ang mukha nito na sinabi sa kanya na hindi malinaw ang laki ng kanilang organisasyon. At kahit saan kami maghanap, hindi pa rin nagpapakita ang kanilang base. Nakahawak naman sa baba si Palm Emperor na sinabi niya na gaya ng inaasahan. Binura nila ang lahat ng kanilang bakas, gaya ng hinala natin. Nakatingin sa kanya si Ilbong na sinabi pa niya na may ilang kakaibang senyales na lumitaw sa iba't ibang sekta ng martial arts, pero kahit ang mga ugnayang iyon ay napakahina. Makikita si Palm Emperor na may seryosong mukha na naiisip ang mga papel na sinabi sa kwento na sandaling naalala ni Baek Sangwon ang mga dokumentong iniwan ni Hoekso. Tulad ng inaasahan, sa antas ng mga palatandaang yun, hindi sapat para matunto ng mga nakakubling puwersang sadyang naglaho ng walang bakas. Dagdag pa sa kanyang isip habang naiisip si Pavilion Leader na pero iisang tao lang ang kayang gumawa niyon, ang hinayupak na Panginoon ng Changyong Pavilion. Nakakairita at napakahirap niyang kalabanin. Nakatingin pa din sa kanya si Ilbong na sinabi sa kanya na pero, may isang lugar kung saan maaaring may naiwan pang bakas. Nakasalubong ang kilay ni Palm Emperor na tinanong na saan yun. At pagkatapos ay isang dulo ng scroll ang makikita na inilapat sa lamesa. Nakangiwi ang mukha ni Ilbong na sinabi pa niya hawak ito na may mga kakaibang bulong-bulungan na kumakalat sa hilaga. Seryosong napatanong si Palm Emperor na mga kakaibang bulong-bulungan. Inilagay ni Ilbong ang kamay sa gilid ng bibig na sinabi niya ng mahina na sinasabing may lumitaw. Daw na tinatawag na blood-stained lake. Nagulat si Palm Emperor na napasabi na isang dugo ang lawa. Ano yun? At saan naman ito matatagpuan? Napaisip si Ilbong, dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang balbas, ang kanyang mga mata ay tila pilit na inaaninag ang isang bagay sa malayo habang nakatingala sa kalangitan. At sinabi na ang problema,
Walang nakakaalam, ang alam lang ng lahat, ito raw ay nasa Hilaga. Walang sinumang may tiyak na lokasyon. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Palm Emperor. Ang bigat ng kanyang boses kanina ay napalitan ng isang tahimik. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bahagyang itinungo ang kanyang ulo. Napatingin siya nang sabihin pa ni Ilbong sa kanya na pero kung kumakalat ang mga balita, ibig sabihin may nakakita talaga nito. Dagdag pa niya na napakakaunti ng mga nakakita, at maging ang kanilang mga salaysay ay magkakasalungat. Ibinulong pa sa kanya ni Ilbong na pakiramdam ko, isa itong barrier. Seryosong sinabi sa kanya ni Palm Emperor na kung ganoon, hindi magiging madali ang pagsubaybay dito. Dahan-daang ibinuka ni Ilbong ang hawak niyang scroll. Habang dumadaos-dos ang papel sa kanyang mga kamay, unti-unting nagsalubong ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mukha ay nabalot ng mas matinding seryosong ekspresyon. At sabay sabi sa kanya na at hindi pa yun ang lahat. Makikita ang nakasulat sa scroll na ang ibig sabihin ay kapag sumasapit ang gabi. May mga nakakarinig ng tunog ng paghinga mula sa lawa. Napatingin naman si Palm Emperor na napasabi na humihinga ang lawa. Anong klaseng katawa-tawang kalokohan yan? Sa tindi ng kanyang pagkabahala, hindi na napigilan ni Ilbong ang kanyang sarili at malakas na napahampas sa scroll. At pagkatapos ay sinabi niya kay Palm Emperor na ang scroll na ito, nakuha ko mula sa sekta ng mga pulubi. Dagdag pa niyang naiinis na malinaw na hindi lang ito likas na pangyayari o simpleng kwento ng multo. Habang nakatingin sa scroll, hindi napigilan ni Palm Emperor na mapasimangot ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang scroll na sinabi pa sa isip na sa totoo lang, kung iisipin ang lawak ng network ng impormasyon ng sekta ng mga pulubi, hindi ito pwedeng balewalain. Matapos ang mabigat na revelasyon, tila hindi na nakaya na ni Ilbong ang tensyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang alak, binuksan ito, at walang pag-aalinlangang lumaklak. Pinunasan ni Ilbong ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Tila pilit na itinataboy ang pait ng alak at ang pait ng katotohanang nasa harap nila. Nagpakawala siya ng isang mahaba at mabigat na buntong hininga bago muling tumitig ng diretso kay Palm Emperor. At sinabi na at saka, tumuro siya at nakangiting sinabi na may naghahanap sa'yo. Bahagyang kumunat ang noo ni Palm Emperor. May naghahanap sa akin? Sino? Nagtatakang tanong niya, habang ang kanyang matalas na paningin ay tila sinusubukang basahin ang iniisip ni Ilbong. Isang misteryosong ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Ilbong at sinabi pa na malalaman mo rin, marahil, magkikita kayo. Hindi na magtatagal. Ang mga salitang yon ay tila isang propesya na nagdala ng biglaan at malamig na simoy ng hangin sa pagitan nila. Nanatiling nakatitig ng matalim si Palm Emperor, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang sinusubukang basahin ang bawat galaw ni Ilbong. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, at sinabi niya na huwag mong sabihin, isa na namang bagong kaaway. O baka isang kakampi. Lalong lumapad ang ngisi ni Ilbong habang tinitingnan ang seryosong mukha ni Palm Emperor. Sa halip na magbigay ng malinaw na kasagutan, tila mas nasiyahan pa siyang iwanan ang lahat sa ilalim ng misteryo. At sinabi pa na sino ang nakakaalam. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya na malalaman mo kapag nakita mo na mismo. At pagkatapos ibinulong sa sarili na kung sila ba ay kaaway. O isang nilalang na mas nakakatakot pa kaysa sa kaaway. At dito na po nagtatapos ang ika-282 kabanata.